glucose 6-phosphate dehydrogenase deficiency. Or mas common yan na alam ng mga nanay na G6PD. So, ang sakit naman na ito ay ganoon din, meron ding ulit enzyme na kulang doon sa katawan ng bata. Ngayon, dahil nga sa kakulangan ng enzyme na yon, ang kanilang red cells o yung red blood cells nila ay mas sensitibo sa stress. Tapos, pag may mga nakain sila o di kaya may mga naamoy, may mga nainom na gamot, yung red cells nila ay sobrang nagiging sensitive. Kaya ang nangyayari ay nagra-rupture o nasisira yung red cells nila. Kaya ang common na presentation or simptomas ng mga batang may G6PD ay ang pagkakaroon ng anemia or pabalik-balik na anemia. So, kailangan ang mga batang may G6PD ay sumangguni sa doktor bago mag-inom ng mga gamot o di kaya kumain ng mga kung ano-ano. Salamat, Doktora. Na-mention po ninyo na may mga bawal sa mga G6PD na positive na mga bata. Maaari po ba kayo magbigay ng halimbawa ng mga gamot na hindi nila pwedeng inumin? Dahil nga ang red cells ng mga G6PD ay sobrang sensitibo, ang mga batang biglang may mga ubo, lagnat, gano'n ay hindi dapat nagse-self-medicate dahil maraming ang mga bawal na gamot sa mga batang yon. Gaya ng mga pinaka-common lang naman ay mga gamot para sa malaria, yung mga cotrimoxazole, chloramphenicol. So, yun yung mga konti lang sa mga marami pang listahan ng mga gamot na bawal na iniinom ng mga batang may G6PD. So, dapat ang mga batang may G6PD ay kumukonsulta lagi sa doktor bago uminom ng gamot. Paano naman po sa mga pagkain, Doktora? Ano po ang mga bawal sa G6PD positive na mga bata? Regarding naman sa mga pagkain, usually yung mga sanggol ay hindi pa natin masyadong concern kung ano yung mga bawal ipakain dahil dependent lang naman yung mga bata sa gatas, yung mga sanggol sa gatas. Ngayon, pag lumaki na yung bata, dapat mas tinututukan na ng magulang kung ano yung mga kinakain ng bata or kung ano yung mga hinahalo niya doon sa pagkain. Dahil ang batang may G6PD ay hindi dapat kumakain ng mga may soya, so yung most common yung taho, hindi pwede yung mga peanuts, yung mga may toyo, so bawas-bawasan ang pagluto ng adobo, mga barbecue. Tapos, yun lang, pinaka-common naman sa mga G6PD. Mga bagay naman po, ano pong mga bawal sa kanya na mahawakan niya or malapit sa kanya, meron po ba? Oo, hindi lang yung mga pagkain or gamot ang bawal. Meron din yung mga bagay-bagay. Una, yung pinaka-common na ginagamit natin sa mga aparador, yung naphthalene balls. So, hindi dapat nilalapit yon sa mga batang may G6PD. So, yung mga liniment or ointment na may menthol, bawal din sa kanila. So, natural, yung mga candying may menthol, yung mga toothpaste na may menthol, yung mga mouthwash na may menthol, ay hindi rin pwede sa mga batang may G6PD. Salamat po. Bilang mga magulang na mga nakikinig ngayon, alam po natin na merong mga anak sila na posibleng G6PD positive dahil ito ang pinaka-common na sakit dun sa 5 inyong nabanggit sa newborn screening. Paano po pagka na-expose ang isang sanggol o isang bata dito sa mga bawal na ito? Ano po ang pwedeng mangyari sa kanya? Kung ang sanggol ay nabigyan ng mga gamot na to or na-expose sa mga chemical na bawal sa kanila, ang karaniwan na nangyayari ay nagde-develop sila ng anemia. Pero depende sa level ng deficiency nila, pwedeng mild lang na anemia ang maging presentasyon ng bata na minsan nga parang hindi mo mapapansin na meron nga pala siyang G6PD or na-expose mo pala siya sa mga bawal na chemical o gamot. Ngayon, sa kabilang dako naman, meron naman yung mga G6PD na sobrang nag-a-anemia talaga. Yung talagang nasisira yung
red cells nila, minsan umiihi sila ng dugo, ganon, na minsan nangangailangan pa sila ng blood transfusion or ang pagsalin ng red cells para lang maagapan yung pagkasira ng red cells nila. I see. Dr. Saliganan, likas po sa ating mga Pilipina na pagka nagbubuntis ay pinapangalagaan ang ating sarili. Sa bagong mga teknolohiya ngayon, gaya ng ultrasound, pwede bang malaman ang mga sakit na nalalaman sa newborn screening? Hindi nakikita sa ultrasound ang mga metabolic na diseases na nakikita sa newborn screening. Although sa ibang mga mas developed na country, gaya ng Europa at saka Amerika, nasa loob pa lang ng tiyan ng nanay yung sanggol, ay kaya-kaya na nilang i-detect yung mga sakit na to dahil yung kinukuhanan nga nila ng dugo, yung cord blood, yung umbilical cord ng sanggol. Kaya mas maaga nilang nade-detect yun. Kaya lang dito sa atin, hindi natin nagagawa yon. Tsaka maliban doon sa wala tayong mga teknolohiyang ganon, malaki rin yung panganib or yung risk na galawin mo yung bata na nandun pa lang sa loob ng sinapupunan ng magulang. At saka syempre, dito sa atin, meron yung mga cultural beliefs na irerespeto yung bata habang nandun pa sa loob ng tiyan ng nanay. Dr. Saliganan, paano naman po yung, let's say, positive na po siya, yung baby na nasa loob pa ng tiyan ng nanay? Di ba po ang kinakain ng nanay ay napupunta dun sa bata sa loob? Meron po bang risk yun o panganib na dala na hindi alam nung nanay na ang kinakain pala niya, katulad nung G6PD na sakit na maraming bawal, ay bawal pala din sa baby niya? Walang risk yung baby na pahabang nandun pa sa loob ng tiyan ng nanay. Kasi kung ano man yung kinakain ng nanay, yung nanay na din ang nagme-metabolize o parang nagda-digest ng mga pagkain na yon. Kaya pagdating ng pagkain na yon doon sa sanggol, ay nakaset na siya for absorption lang. So, wala yung epekto sa sanggol. Baka may mga nakikinig po sa atin ngayon na mga nanay dahil nakaraang 2 o 3 taon lang po, formal na na-endorso ang pag-newborn screening. Ito ay linabas via commercials at sa pagpapakalat ng mga babasahin. Paano po yung mga nanay na hanggang ngayon ay hindi pa nila nani-newborn screen ang kanilang mga anak? Kung yari po, 10 taong gulang na ang anak nila, pwede pa ba nila itong ipa-newborn screen? Doon sa mga 5 nabanggit na sakit, yung na nakikita sa newborn screening, kung hindi na-detect ng maaga ang congenital adrenal hyperplasia, galactosemia at yung phenylketonuria, hindi na aabot sa 10 taon yung bata. Kasi ang mga effect nito, pag napabayaan, is yung maagang pagkamatay nga ng mga sanggol. Ngayon, siguro ang aabot lang doon sa 10 years old ay ang congenital hypothyroidism at ang glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency. Ngayon, kung ang isang bata ay 10 years old na, tapos meron siyang congenital hypothyroidism, kung i-newborn screening pa siya, useless na yon. Kasi, pag 10 years old na yung batang may congenital hypothyroidism, nag-set in na yung complication ng mental retardation, which is the effect that we want to avoid doon sa newborn screening. So, hindi na newborn screening ang gagawin natin doon. So, meron na lang siyang mga ibang klase ng laboratory test, iinom pa rin siya ng mga gamot na pang-maintenance para lang ma-preserve pa yung mga natitirang function doon sa brain niya, pero hindi na natin mare-reverse kung ano man yung mga napabayaan nating sira doon sa bata. Ngayon, kung ang bata naman ay may G6PD tapos 10 years old na siya, kung yung G6PD niya ay malala, most likely bago pa siya abutin ng 10 years old, is na-detect na siya na may G6PD kahit walang newborn screening dahil magkakaroon siya ng mga on and off na anemia. Ngayon, kung mild lang yung G6PD ng bata, pwede nga siyang undetected hanggang pagtanda niya. Kaya nga ang newborn screening is important talaga doon sa mga sanggol.
talaga. Dahil, yung mga bagong silang. Dahil ayaw nga talaga natin yung mga komplikasyon ng mga 5 sakit na to. Doktora Saliganan, sa Pilipinas, meron na po bang batas na rene-require ang lahat ng bagong panganak na sanggol na mag-undergo ng newborn screening o ang desisyon pa rin ito ay nakasalalay sa mga magulang? Ang newborn screening ay ginawa na siyang batas noong 2004 pa. So, itinatawag natin na Newborn Screening Act. Ngayon, nakapaloob doon sa act na yon na karapatan ng bawat sanggol na mag-undergo ng newborn screening. Kaya lang syempre, pinapaalam pa rin natin yon sa magulang. Kahit na ito ay ginawang batas ng gobyerno natin, hindi kasi ito libre, Ma'am Abby. So, kailangan pa rin talagang maglabas ng pera yung nanay para lang mapagawa yung test na to. Kaya lang as health workers kasi, nakapaloob doon sa batas na kailangang i-inform natin yung mga magulang na mayroong ganitong test at karapatan ng bata na mag-undergo ng test na yon. Ngayon, kung yung nanay or yung parents niya ay hindi pa handa para ipagawa yung test ngayon dahil sa may mga ibang paniniwala or di kaya wala pang mga pera, pinapapirmahan na lang natin sila ng consent form na nakapaloob doon na na-explain natin mabuti ang kahalagahan ng newborn screening. So, gusto nating malaman na malaman ng lahat ng nanay o lahat ng magulang na ang newborn screening ay karapatan na po ng mga bata. So, since 9 months naman na dinadala ng nanay yung bata na yon, siguro naman makakapaghanda siya ng mga 500 to 1,000 pesos para mapagawa yung importanteng test na yun para sa kanyang anak. Sa mga sakaling nagpositibo po sa newborn screening at na-detect ng maaga at nagamot naman, meron tayong solusyon na nagawa dun sa bata, maaari po bang tuluyang itong gumaling at matanggal na sa sistema niya yung kakulangan ng enzyme? Makorek, kumbaga. Ang mga sakit na kasi na to is under yung tinatawag natin na mga metabolic diseases. So, meron na talagang depekto doon sa tinatawag nating genes. So, hindi na siya gagaling. So, hindi gagaling yung mga sakit na to. Kaya lang, ang mga komplikasyon nito ay naaagapan. So, kung naaagapan naman, pwedeng maprolong natin yung buhay ng bata or pwede nating magawa ng paraan na mabuhay ng normal ng bata. Pero yung cure, yung 100% cure, is hindi siya possible doon sa mga batang may mga metabolic diseases. Pero ang magagawan lang natin ng paraan is prevention ng mga complications. Maraming salamat po, Dr. Saliganan, sa inyong oras na iginugol sa atin ngayong hapon. At talaga namang marami na naman kaming bago at mahahalagang natutunan ngayong araw na ito. Salamat din sa pakikinig at pagsama niyo sa amin sa ating panayam kay Dr. Sharol Saliganan at hangad ko po na may natutunan din kayo ngayong araw na ito.